Sa paanan ng isang luntiang bundok ay naroon ang maliit na baryo ng San Isidro. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Karamihan ay magsasaka at mangingisda. Hindi man sila mayaman, sapat ang kanilang ani upang mabuhay sa bawat araw. Ngunit may isang pamilya na halos araw-araw ay nakikipaglaban sa gutom. Sina Mang Lando, Aling Rosa, at ang kanilang dalawang anak na sina Ben at Lira ay nakatira sa isang lumang kubo na yari sa kawayan at pawid. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong. Kapag malakas ang hangin, tila anumang oras ay maaaring tangayin ang kanilang tahanan. Si Mang Lando ay masipag. Araw-araw siyang pumapasok sa bukid ng mayamang may-ari ng lupa. Mula madaling araw hanggang dapit hapon ay nagbubungkal siya ng lupa, kapalit ng maliit na sahod. Si Aling Rosa naman ay gumagawa ng banig at basket na ibinebenta sa palengke. Ngunit kakaunti lamang ang bumibili. Sa kabila ng lahat, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Palaging sinasabi ni Mang Lando sa kanyang mga anak, ang tunay na kayamanan ay ang pagiging mabuti. Darating din ang araw na gagaan ang ating buhay. Ngumingiti lamang sina Ben at Lira kahit madalas ay kumakalam ang kanilang sikmura. Isang umaga, nagpasya si Mang Lando na pumunta sa kabilang bundok upang humanap ng kahoy na maaari niyang ibenta. Mahaba ang kanyang nilakad. Habang papasok siya sa masukal na gubat, may narinig siyang mahinang tilaok. Napahinto siya. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating siya sa isang maliit na siwang ng bato. Doon niya nakita ang isang kakaibang manok. Napakaganda nito. Ang balahibo nito ay kumikislap na tila kulay ginto kapag nasisikatan ng araw. Ang buntot nito ay mahaba at kumikinang na parang may mga mumunting bituin. Hindi ito natatakot sa tao. Sa halip ay lumapit pa ito kay Mang Lando. Nagtaka ang matanda. Kanino kaya ang manok na ito? Luminga siya ngunit walang ibang tao sa paligid. Maya-maya ay napansin niyang may malaking sanga na bumagsak sa tabi ng manok. Halatang muntik na itong madaganan. Dahan-dahang inalis ni Mang Lando ang mabigat na sanga. Malayang nakalakad ang kakaibang manok. Sa halip na tumakbo palayo, sumunod ito sa kanya. Huwag kang sumunod. Mahirap lang kami. Wala akong maipapakain sa iyo. Ngunit tila nauunawaan siya ng ibon. Patuloy lamang itong naglakad sa kanyang likuran. Napabuntong hininga si Mang Lando. Sige na nga, kung gusto mong sumama, uuwi ka sa amin. Pagdating sa bahay ay nagulat sina Aling Rosa, Ben at Lira. Aba, ang ganda naman ng manok na yan. Masayang nilapitan ito ni Lira. Hindi ito tumuka o nagalit. Sa halip ay tila natuwa pa ito sa mga bata. Kinagabihan, ang tanging natitirang bigas ay sapat lamang sana para sa 4 na tao. Ngunit hinati pa nila ito upang may maipakain din sa bagong alagang manok. Hindi nagreklamo ang sinuman. Habang natutulog ang pamilya, may kakaibang liwanag na lumitaw sa loob ng kulungan. Hindi nila iyon napansin. Kinabukasan ay maagang nagising si Ben. Pumunta siya sa kulungan upang pakainin ang manok. Bigla siyang napasigaw. Inay! Itay! Bilis po! Nagmamadaling lumabas ang mag-asawa. Paglapit nila ay hindi sila makapaniwala. May isang itlog sa kulungan. Ngunit hindi ito ordinaryong itlog. Kulay ginto ito. Kumikinang habang tinatamaan ng sinag ng araw. Akala nila ay panaginip lamang. Hinawakan ni Mang Lando ang itlog. Mabigat ito. Hindi ito pintura. Hindi rin laruan. Tunay itong gawa sa purong ginto. Hindi sila agad nagsalita. Tahimik silang nagkatinginan.
Hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Dala ang gintong itlog, nagtungo si Mang Lando sa bayan. Hindi niya ito ipinagyabang. Binalot niya ito sa lumang tela upang walang makahalata. Pagdating sa isang panday ginto, ipinakita niya ang itlog. Matagal itong sinuri ng matanda. Paulit-ulit niya itong kinatok at tiningnan sa ilalim ng liwanag. Makalipas ang ilang minuto, ay napatingin siya kay Mang Lando. Hindi ito ordinaryong bagay. Bakit po? Ito ay tunay na purong ginto. Parang huminto ang paghinga ni Mang Lando. Hindi ba kayo nagkakamali? Buong buhay ko ay ginto na ang sinusuri ko. Hindi ako maaaring magkamali. Napaupo si Mang Lando. Hindi niya inaasahang magiging totoo ang kanyang nakita. Ipinagbili niya ang gintong itlog sa tamang halaga. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakauwi siyang may sapat na salapi. Ngunit sa halip na gastusin lahat, bumili lamang siya ng bigas, gulay, gamot para kay Aling Rosa, at ilang gamit sa bahay. May natira pa siyang pera. Nang malaman ito ng kanyang pamilya, ay napaluha si Aling Rosa. Ngayon lang ulit tayo makakakain ng sapat. Masayang nagsalo ang pamilya. Hindi sila nagsayang ng pagkain. Nagpasalamat sila sa Diyos sa biyayang dumating. Kinabukasan ay muling nangitlog ang mahiwagang manok. Isa na naman itong gintong itlog. At kinabukasan ulit ay ganoon din. Hindi sila naging sakim. Isang itlog lamang ang kanilang ibinebenta bawat araw. Unti-unti nilang inayos ang kanilang kubo. Pinalitan ang tumutulong bubong. Nagkaroon ng matibay na dingding. Nakabili ng mga gamit sa pagsasaka. Hindi nagtagal ay nakabili rin sila ng maliit na lupang maaari na nilang bungkalin. Lalong nagsipag si Mang Lando. Ayaw niyang umasa lamang sa mahiwagang manok. Sinabi niya sa kanyang mga anak, ang biyaya ay hindi dahilan upang tayo'y maging tamad. Tumango sina Ben at Lira. Mas lalo pa silang nagsumikap sa pag-aaral at pagtulong sa bukid. Ngunit habang yumayaman ang pamilya, nagsimula ring mapansin ng ilang kapitbahay ang kanilang biglang pag-unlad. Maraming nagtaka, may mga natuwa, ngunit mayroon ding naiinggit. Isa sa kanila ay si Don Arturo, ang pinakamayamang tao sa baryo. Napansin niyang dati halos walang makain ang pamilya ni Mang Lando, ngunit ngayoy unti-unti na silang umaangat. Tinawag niya ang kanyang katiwala. Alamin mo kung saan nanggagaling ang kanilang kayamanan. Hindi niya alam na ang kanyang pag-uusisa ang magiging simula ng isang malaking pagsubok na haharapin ng pamilya ni Mang Lando. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa biglang pag-asenso ng pamilya ni Mang Lando. Ang dating kubong halos gumuho na ay napalitan ng isang matibay at maayos na bahay. Nakabili sila ng sariling bukirin, ilang kalabaw, at mga kagamitan sa pagsasaka. Gayunman, hindi nagbago ang kanilang pag-uugali. Nanatili silang mapagkumbaba at handang tumulong sa mga nangangailangan. Tuwing may kapitbahay na walang makain, nagbabahagi si Aling Rosa ng bigas at gulay. Kapag may batang walang pambaon, palihim na binibigyan ni Ben. Si Lira naman ay nagtuturo sa mga batang hindi marunong bumasa. Lalong iginalang ng mga tao ang pamilya, ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Don Arturo, ang pinakamayamang tao sa San Isidro, ay hindi mapakali. Hindi niya matanggap na may isang pamilyang dating mahirap na unti-unting umaangat nang hindi niya alam ang dahilan. Isang gabi ay ipinatawag niya ang kanyang katiwalang si Bruno. Gusto kong malaman ang lihim ni Mang Lando. Ano po ang nais ninyong gawin? Bantayan mo sila. Alamin mo kung saan nanggagaling ang kanilang kayamanan. Kinabukasan ay palihim na sinundan ni Bruno si Mang Lando. Nakita niyang nagtungo lamang ito sa palengke
at nagbenta ng isang bagay na balot sa tela. Paglabas nito ay may dala na itong salapi. Ngunit hindi niya nakita kung ano ang laman ng tela. Paulit-ulit niya itong ginawa sa loob ng maraming araw. Napansin niyang halos araw-araw ay may naibebenta si Mang Lando, ngunit hindi na uubusan. Lalong nagtaka si Don Arturo. Hindi maaring legal ang ginagawa niya. Hanapin mo ang pinagmumulan. Samantala, sa bahay ni Mang Lando ay maayos ang takbo ng kanilang buhay. Ang mahiwagang manok ay tila bahagi na ng kanilang pamilya. Hindi ito mailap at palaging sumusunod kay Lira. Tuwing umaga ay tahimik itong nangingitlog ng isang gintong itlog. Isang itlog lamang. Hindi ito kailanman dumami o nabawasan. Isang araw ay sinabi ni Ben, "Itay, maaari na tayong yumaman ng husto kung ibebenta natin ang lahat ng itlog." Ngumiti si Mang Lando. "Anak, sapat na ang mayroon tayo. Ang taong hindi marunong makontento ay nawawala ang tunay na biyaya." Tumango si Ben. Nauunawaan niyang ang kayamanan ay dapat gamitin ng may kabutihan. Ngunit sa labas ng kanilang bakuran ay may mga matang lihim na nagmamasid. Isang gabi, nagtago si Bruno sa likod ng mga puno. Tahimik niyang nakita ang mahiwagang manok na pumasok sa kulungan. Pagsikat ng araw ay nakita niyang may kumikislap na gintong itlog. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Mahiwagang manok!" Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya pabalik sa malaking bahay ni Don Arturo. Hindi pumina ang kanilang lihim. Ano kung gayon? Isang manok na nangingitlog ng purong ginto. Sandaling natahimik si Don Arturo. Unti-unti siyang napangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng kasakiman. Kung ganoon, ang manok na iyon ay dapat mapasakamay ko. Hindi alam ng pamilya ni Mang Lando na nagsisimula ng mabuo ang isang mapanganib na balak laban sa kanila. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan ay naghahanda si Don Arturo. Tinawag niya sina Bruno at 2 pang tauhan. "Ngayong gabi kukunin ninyo ang mahiwagang manok, siguraduhing walang makakakita." Pagsapit ng hating gabi ay binalot ng dilim ang baryo. Mahimbing ang tulog ng pamilya ni Mang Lando. Dahan-dahang lumapit ang 3 lalaki sa kulungan. Tahimik nilang binuksan ang pintuan. Ngunit bago pa nila mahawakan ang mahiwagang manok ay bigla itong tumilaok. Hindi iyon ordinaryong tilaok. Lumitaw ang isang nakakasilaw na gintong liwanag na bumalot sa buong bakuran. Nagising sina Mang Lando, Aling Rosa, Ben, at Lira. Agad silang lumabas ng bahay. Nataranta ang mga magnanakaw. Sinubukan nilang tumakbo, ngunit tila biglang bumigat ang kanilang mga paa. Hindi sila makaalis sa kinatatayuan. Lumapit si Mang Lando. "Bruno, kayo?" Napayuko ang mga lalaki sa hiya. Maya-maya ay dumating ang mga kapitbahay dahil sa kakaibang liwanag. Nakita nilang nahuli ang mga magnanakaw. Napilitan si Bruno na sabihin ang katotohanan. "Si Don Arturo po ang nag-utos sa amin." Nagbulungan ang mga tao. Hindi makapaniwala ang lahat na ang pinakamayamang tao sa baryo ay nagtangkang magnakaw. Ngunit sa halip na magalit, mahinahong nagsalita si Mang Lando. "Hindi namin kayo ipapakulong. Umuwi na kayo at huwag na ninyong uulitin ang masamang ginawa ninyo." Nagulat ang 3 lalaki. Hindi nila inaasahan ang kapatawaran. Napaluha si Bruno. "Pasensya na po, nadala lamang kami sa takot at sa utos." Tumango si Mang Lando. Mas mahalaga ang pagbabago kaysa paghihiganti. Kinabukasan ay nalaman ni Don Arturo na nabigo ang kanyang plano. Hindi lamang iyon.
Nalaman din niyang pinatawad pa ni Mang Lando ang kanyang mga tauhan. Sa halip na mahiya, lalo siyang nagalit. Kung hindi ko mananakaw ang manok, ako mismo ang kikilos. Hindi niya alam na ang susunod niyang hakbang ang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi mapakali si Don Arturo matapos mabigo ang kanyang unang plano. Hindi siya makatulog sa pag-iisip kung paano niya makukuha ang mahiwagang manok. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang siyang nilalamon ng inggit. Samantala, patuloy namang namuhay ng payapa ang pamilya ni Mang Lando. Hindi nila ipinagyayabang ang kanilang kayamanan. Sa halip, ginamit nila ito upang makatulong sa kanilang baryo. Nagpatayo sila ng isang maliit na balon upang hindi na kailangang maglakad ng malayo ang mga tao para lamang umigib ng tubig. Nagbigay rin sila ng mga binhi sa mga magsasakang nawalan ng pananim dahil sa tagtuyot. Mas lalo silang minahal ng mga taga San Isidro. Isang madaling araw, habang pinapakain ni Lira ang mahiwagang manok, napansin niyang tila kakaiba ang kilos nito. Hindi ito nangitlog kaagad. Sa halip ay lumapit ito sa kanya at dahan-dahang naglakad palabas ng bakuran. Sinundan ito ni Lira hanggang makarating sila sa isang matandang puno ng balete sa gilid ng gubat. Biglang huminto ang manok at marahang tumuka sa lupa. Nagtaka si Lira kaya kumuha siya ng maliit na pala at hinukay ang lugar. Hindi nagtagal ay tumama ang pala sa isang lumang kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang sulat at isang maliit na sisidlang yari sa ginto. Pag-uwi niya ay ipinakita niya ito sa kanyang mga magulang. Binasa ni Mang Lando ang sulat. Nakasaad doon na ang mahiwagang manok ay ipinagkakatiwala lamang sa mga taong may mabuting puso. Hindi ito nagbibigay ng kayamanan upang magpalaki ng kayabangan kundi upang makatulong sa kapwa. Kapag naging sakim ang nagmamay-ari nito, mawawala ang kapangyarihan ng manok at lilisan ito magpakailanman. Tahimik ang buong pamilya. Mas lalo nilang naunawaan na ang biyayang kanilang tinanggap ay isang malaking pananagutan. Sisiguraduhin nating hindi tayo magbabago, sabi ni Aling Rosa. Tumango silang lahat. Ngunit sa di kalayuan, may isang taong nakarinig sa kanilang usapan. Si Don Arturo. Nagtago siya sa likod ng mga puno habang lihim na nakikinig. Nalaman niya ang lihim ng mahiwagang manok. Ngunit sa halip na matuto, lalo siyang naniwalang kaya niyang linlangin ang kapangyarihan nito. Kinagabihan ay muling nagtungo si Don Arturo sa bahay ni Mang Lando. Ngunit sa pagkakataong ito ay mag-isa lamang siya. Tahimik niyang binuksan ang kulungan at mabilis na dinampot ang mahiwagang manok. Nagpumiglas ang ibon, ngunit mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Sa wakas, magiging akin ka na, bulong niya habang nagmamadaling umuwi. Pagdating sa kanyang malaking mansyon, ay ipinagawa niya ang pinakamagandang kulungan para sa mahiwagang manok. Pinakain niya ito ng mamahaling butil at pinainom ng malinis na tubig. Buong gabi siyang halos hindi nakatulog sa pananabik. Pagsikat ng araw ay dali-dali siyang tumakbo sa kulungan. Ngunit sa halip na gintong itlog, isang ordinaryong itlog lamang ang naroon. Nagalit siya, baka bukas pa. Kinabukasan ay ganoon pa rin. Ordinaryong itlog. Sa ikatlong araw ay wala ng itlog. Biglang kumupas ang makintab na balahibo ng mahiwagang manok. Nawala ang gintong kinang nito. Makalipas ang ilang sandali ay pumailan lang ito sa himpapawid at lumipad pabalik sa bahay ni Mang Lando. Naiwan si Don Arturo na tulala. Kasabay noon ay nagsimulang bumagsak ang kanyang kabuhayan. Nalugi ang kanyang mga negosyo. Natuyo ang kanyang mga bukirin. Nagkasakit ang marami niyang alagang hayop. Unti-unti niyang naubos ang kanyang ipon. Noon niya naalala ang nakasulat sa lumang sulat. Ang biyaya ay hindi maaaring angkinin ng isang pusong puno ng kasakiman.
Samantala, nang bumalik ang mahiwagang manok kina Mang Lando, sinalubong nila ito ng may pasasalamat. Hindi nila ito pinagalitan o pinilit. Tahimik lamang nila itong pinakain at muling pinatira sa dati nitong kulungan. Kinabukasan ay muli itong nangitlog ng isang makinang na gintong itlog. Napangiti si Mang Lando. Hindi ang ginto ang tunay nating kayamanan. Ang pinakamahalaga ay ang kabutihang hindi natin kailanman ipinagpalit. Sa kabilang dako, si Don Arturo ay nagsimulang mag-isip kung maaari pa bang ituwid ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ilang linggo ang lumipas at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Don Arturo. Ang dating malawak niyang mga bukirin ay unti-unting natuyo. Ang kanyang mga manggagawa ay nagsialisan dahil wala na siyang maipambayad. Ang malaking bahay na dati puno ng kasiyahan ay naging tahimik at malungkot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan niyang mawalan ng pag-asa. Isang umaga ay napadaan siya sa palengke. Nakita niya si Mang Lando na namimili ng mga binhi at pagkain. Nakangiti ito habang binabati ang bawat taong nakakasalubong. Naisip ni Don Arturo na marami siyang pagkakataong saktan ang pamilyang iyon, ngunit ni minsan ay hindi sila gumante. Napayuko siya sa hiya. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Lando. Pagdating niya ay sinalubong siya ni Ben. "Magandang umaga po." Nagulat si Don Arturo. Inaasahan niyang itataboy siya ng pamilya. Lumabas sina Mang Lando at Aling Rosa. Tahimik siyang lumuhod sa kanilang harapan. "Patawarin ninyo ako. Nadala ako ng aking kasakiman. Akala ko ang kayamanan ang pinakamahalagang bagay sa mundo." Natahimik ang buong pamilya. Makalipas ang ilang sandali ay inalalayan siya ni Mang Lando upang makatayo. Ang taong marunong magsisi ay karapat-dapat bigyan ng panibagong pagkakataon. Napaluha si Don Arturo. Hindi niya inaasahang mapapatawad siya. Mula noon ay nagsimula siyang magtrabaho ng marangal. Ipinagbili niya ang natitira niyang ari-arian upang mabayaran ang kanyang mga utang. Tinulungan niya ang mga dati niyang manggagawa at humingi ng tawad sa lahat ng taong kanyang nagawan ng mali. Hindi na siya naging mayaman tulad ng dati, ngunit naging magaan ang kanyang kalooban. Samantala, ipinagpatuloy ng pamilya ni Mang Lando ang pagtulong sa kanilang baryo. Nagpatayo sila ng maliit na paaralan upang makapag-aral ang mga batang mahihirap. Naglaan din sila ng pondo para sa mga may sakit at matatanda. Ang biyayang dulot ng mahiwagang manok ay hindi lamang napunta sa kanilang pamilya kundi sa buong pamayanan. Unti-unting umunlad ang San Isidro. Makalipas ang ilang taon ay naging kilala ang baryo ng San Isidro bilang isang maunlad at mapayapang lugar. Ngunit isang matinding tagtuyot ang dumating. Halos walang bumagsak na ulan sa loob ng maraming buwan. Natuyo ang mga ilog, nalanta ang mga pananim, naghirap ang maraming pamilya, nagtipon ang mga tao sa bahay ni Mang Lando. "Kung wala ang inyong tulong, baka magutom ang aming mga anak," sabi ng isang matandang magsasaka. Hindi nag-atubili ang pamilya, binuksan nila ang kanilang bodega ng bigas at ipinamahagi ito sa lahat ng nangangailangan. Araw-araw ay ibinebenta pa rin nila ang isang gintong itlog, ngunit sa halip na ipunin ang salapi, ginagamit nila ito upang bumili ng pagkain, gamot at mga binhi para sa buong baryo. Minsan ay sinabi ni Ben, "Itay, kung magpapatuloy tayo sa ganito, baka maubos ang ating ipon." Ngumiti si Mang Lando. Ang kayamanang ibinabahagi ay hindi kailanman tunay na nauubos. Nang gabing iyon ay muling kumislap ang balahibo ng mahiwagang manok. Lumapit ito sa gitna ng bakuran at malakas na tumilaok. Kinabukasan ay isang himala ang bumungad sa buong baryo.
Maitim na ulap ang unti-unting nabuo sa kalangitan. Bumuhos ang malinis at masaganang ulan. Nabuhay muli ang mga bukirin. Napuno ng tubig ang mga ilog. Muling nagsigla ang mga pananim at nagbalik ang masaganang ani. Nagdiwang ang buong San Isidro. Nauunawaan ng lahat na ang tunay na himala ay hindi lamang ang gintong itlog ng mahiwagang manok, kundi ang kabutihang ipinakita ng pamilya ni Mang Lando sa oras ng pangangailangan. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Lyra na ang mahiwagang manok ay tahimik na nakatingin sa malayong kabundukan, na para bang naghahanda itong tuparin ang huli nitong misyon. Lumipas ang maraming taon at lalo pang umunlad ang baryo ng San Isidro. Ang dating mahihirap na magsasaka ay nagkaroon ng sariling mga bukirin. Ang mga batang dating walang pagkakataong makapag-aral ay nakapagtapos at naging mga guro, manggagamot, at pinuno ng kanilang pamayanan. Lahat ng ito ay nagsimula sa kabutihang ipinakita ng pamilya ni Mang Lando. Isang umaga, napansin ni Lyra na tila tahimik ang mahiwagang manok. Hindi ito lumapit upang magpakain tulad ng dati. Sa halip ay tumingin lamang ito sa malayong kabundukan habang sinisinagan ng araw ang kumikislap nitong balahibo. Lumapit si Mang Lando at marahang hinaplos ang ulo nito. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa amin. Parang naunawaan ng mahiwagang manok ang kanyang sinabi. Marahan itong tumilaok at ang tilaok na iyon ay naging napakalambing at payapa. Kinabukasan ay muli itong nangitlog. Ngunit iba ang itlog na iyon. Mas maliwanag ang kinang nito kaysa sa lahat ng nauna. Hindi ito ipinagbili ng pamilya. Maingat nila itong itinago bilang alaala ng biyayang kanilang tinanggap. Kinagabihan ay muling kumislap ang buong katawan ng mahiwagang manok. Nababalot ito ng gintong liwanag na unti-unting lumawak sa buong bakuran. Nagising ang buong pamilya. Tahimik nilang pinanood ang kakaibang pangyayari. Unti-unti pumailan lang ang mahiwagang manok sa himpapawid. Hindi ito nagpumiglas. Hindi rin ito lumingon. Tila natapos na ang misyon nito. Habang papalayo ito sa kalangitan, nagkalat ang maliliit na gintong liwanag na parang mga bituin. Pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan na itong naglaho. Napaluha si Lyra. Mamimiss ko siya. Ngumiti si Mang Lando. Hindi siya nawala. Iniwan niya ang pinakamahalagang aral na maaari nating dalhin habang buhay. Tahimik silang nagdasal bilang pasasalamat. Mula noon ay wala nang gintong itlog na lumitaw. Ngunit hindi na sila nalungkot. Sapat na ang naitulong ng mahiwagang manok upang mabago ang kanilang buhay at ang buhay ng buong baryo. Kabanata 10. Ang pamanang hindi kailanman mawawala. Lumipas pa ang maraming taon. Tumanda sina Mang Lando at Aling Rosa, habang sina Ben at Lyra naman ang namahala sa kanilang mga bukirin at mga proyektong tumutulong sa mga taga San Isidro. Hindi nila kinalimutan ang mga aral na kanilang natutunan. Sa halip na mag-ipon lamang ng kayamanan, ipinagpatuloy nila ang pagbibigay ng trabaho sa mga mahihirap, pagpapatayo ng mga silid-aralan, at pagtulong sa mga pamilyang dumaranas ng kagipitan. Ang baryo ng San Isidro ay naging huwaran ng pagkakaisa. Wala nang batang natutulog na gutom. Wala nang magsasakang walang lupang masasaka. Wala nang pamilyang pinababayaan sa oras ng pangangailangan. Bago pumanaw si Mang Lando, tinipon niya ang kanyang pamilya. Inilabas niya ang huling gintong itlog na iniwan ng mahiwagang manok. Hindi pa rin ito kumukupas ang kinang. Anak, sabi niya kina Ben at Lyra, huwag ninyong isipin na ang itlog na ito ang ating pinakamahalagang pamana. Tatay, ano po ang pinakamahalaga? Ngumiti siya. Ang kabutihang itinanim natin sa puso ng bawat taong natulungan natin. Ang ginto ay maaaring mawala,
Ngunit ang kabutihan ay magbubunga habang may mga taong handang ipagpatuloy ito. Napaluha ang magkapatid. Ilang araw matapos ang pag-uusap na iyon ay mapayapang pumanaw sina Mang Lando at Aling Rosa. Sa kanilang paglisan ay nagluksa ang buong baryo. Ngunit kasabay ng kanilang pagdadalamhati ay ang pangakong ipagpapatuloy nila ang mabubuting gawa ng mag-asawa. Ipinatayo ng mga taga San Isidro ang isang maliit na bantayog sa gitna ng baryo bilang pag-alala sa pamilyang nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng kayamanan. Sa paanan nito ay nakaukit ang mga salitang, "Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng pusong natulungan." At sinasabing, sa tuwing sumisikat ang araw, matapos ang isang malakas na ulan, may isang manok na may makinang na gintong balahibo ang minsang nakikitang lumilipad sa ibabaw ng kabundukan. Para sa iba, isa lamang itong alamat. Ngunit para sa mga taga San Isidro, isa itong paalala na ang kabutihan, katapatan at pagiging mapagbigay ang tunay na himalang nagpapayaman sa isang pamilya at sa buong pamayanan. Wakas.